po sa ating lahat, mga kapatid namin sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Panginoon na binigyan po tayo muli ng pagkakataon na kung tayo po ay makapag-devotion sa gabing ito. At tayo po nawa ay magsipaghanda sa ating mga sarili sa gawain ito sapagkat ito po ay para sa Panginoon at ilaan po natin ang oras na ito para sa Kanya. At sa ating pong panimula, tayo po ay pangunahan ni Sister Brenda sa ating prayer bago po tayo pumalawag. Sister Brenda. Tayo po sama-sama namin. O amin namin Diyos na nakapangilan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan ka po namin sa araw na pamuli ay binigyan mo po kami ng oras, Lord God, na makapagsama-sama at makapag-aral ng mga salita. Hindi man po kami physically, Lord God, na magkakasama sa lugar na ito. Pakibigyan mo po nawa ang bawat isa sa amin na makapakinig ng mga salita na Lord. Salamat sa patuloy mo pong pag-iingat sa amin sa isang linggo na ito. Salamat sa patuloy na biyaya, blessings na Lord God, sa oras na ito ay muli ang pangalan mo ang aming mapapurihan. Nabigyan po namin ng saya at gala ang kayo po at pinagin po na pakigabay mo po ang aming kapatid na si Brother Ephraim sa kanyang pag-message ngayon na Lord God ang mga salita mo ang mauna at magamit sa mga oras na ito. Pakigabay mo po ang bawat ka sa amin, ang mga kapatid namin hindi po namin katilig, pakipagpagod po sa mga gabayan at pakiingatan at ikaw po na ang mag-heal sa mga maramdaman ng bawat kanila sa kanilang maramdaman. Lahat ito ay aming sa dalangin. Amen. Salamat po, Sister Brenda, sa panguna sa prayer. Tayo po ay umawit ng isang awit sa Panginoon. Awitin natin yung As We Gather. Shh!
Panginoon sa awit na yon. Tunay nga na ang katapatan ng Panginoon ay laging nasa atin. Nasabi nga, they are new every morning. Tuwing tayo ay magigising sa umaga, nagpapatunay po yun ang katapatan ng Panginoon. Nagpapatunay po yun na mabuti ang Diyos sa atin. O kahit hindi tayo, diba, masyadong nagising ng medyo maganda, mabuti pa ng Panginoon. Kasi, at least kahit pa paano, ay nakakahinga pa rin tayo. Yun ang mahalaga. Yeah. Sa gabi po na ito, mga kapatid, sa mga naka-online, lalo na po sa mga taga-Pilipinas na nanonood po ng aming devotion, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa po samahan niyo po kami sa maikling mensahe ng Panginoon na iahatid niyo po sa pamamagitan niyo ng inyong lingkod. At kung kayo po ay nagkakaroon po ng mga signal problem o mga hindi nyo masyado pong naririnig, pwede nyo pong i-rewind, pwede nyo pong ulit-ulitin po ito dahil po hindi naman po ito nawawala sa ating Facebook page. Kaya hinihikayat po natin ang bawat isa na kung gusto nyo pa ulit-ulitin, pwede naman po. Nawa po, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Biblia sa pakikinig at pagtalastas ng salita ng Panginoon. At ang pamagat po ng ating maikling mensahe sa gabi nito ay pinamagatan ko pong pag-alam sa tunay na mga ngaral. Yung anak ko po excited niyan. Napapasigaw pa. Ayan, sana excited din tayo kasi yung anak ko excited eh. Ayan, ulitin ko po, ang pamagat po ng ating mensahe ay pag-alam sa tunay na mga ngaral. Kasi po, may hindi po tunay na nadi-distract tuloy ako dito sa sumisigit. Ayan. Diyan ka muna. Okay. Ayan. Ang pamagat po ulit ay pag-alam sa tunay na mga ngaral. Kasi kaya kailangan po natin alamin, sa panahon po natin ngayon, ay napakaraming mga ngaral ang hindi tunay. At hindi, alam natin na hindi galing sa Diyos. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, isa po na responsibilidad natin bilang sumusunod sa Panginoon ay alamin natin at suriin natin kung ito ba ang ating napapakinggan sa ating mga ngaral, ito bang ating nababasa, ito bang ating napapanood ay tunay na nasa salita ng Diyos o tunay bang sinabi ng Diyos, tunay na tinuro ng Diyos o hindi. Kasi po, napakahalaga po sa ating mga tao yung meron po tayong ugali na mapanuri. Kasi ang taong hindi mapanuri, daig mo pa yung, diba? Daig mo pa yung hindi nag-aral. Bakit? Kasi, daig niya pa yung hindi nag-aral. Kasi yung hindi nag-aral, walang alam yun. Pero kung ikaw, nakapag-aral ka, nakatapos ka, pero pagdating naman sa spiritual na buhay, pagdating sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, hindi mo sinusuri. Kailangan mag-isip-isip tayo mga kapatid. Kasi sa dami ng mahalaga dito sa mundo, ang pinakamahalaga ay yung kaligtasan natin. Mahalaga yung bahay natin, mahalaga yung katawan natin, yung health natin, mahalaga yung mga pananamit natin, mahalaga yung financial natin. Pero lahat yun magtatapos. Ang hindi magtatapos ay yung pangako ng Diyos. Kaya yun yung pinakamahalaga, yung kaligtasan natin. Kaya sa gabi na ito, inaanyayahan ko kayo na tayo po ay sama-sama makinig at
umalam ng kalooban ng Panginoon sa ating tema, ang pag-alam sa tunay na mga ngaral. At mamaya, challenge ko kayo, pati ako, alamin nyo, baka mali ako, baka may mali ako, o baka hindi rin pala ako tunay na mga ngaral. Alamin natin, suriin natin, at doon natin malalaman kung sino ang tunay o hindi. 2,000 taon ang nakalipas, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24:5. Pakibasa nyo Mateo 24, talatang 5. Ano sabi ka ni Christ? Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at iligaw nila ang marami. Ayan, salamat po, Ma. 2,000 taon nang nakakalipas, bago namatay si Christ, meron siyang tagubilin sa mga tagasunod niya. Ang sabi niya, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Hindi pa namamatay si Christ, o hindi pa siya pinapatay, nangyari na ito. Marami na ang nailigaw na mga tao. Kaya nga nung si Christ ay nakilala nila na Messiah, sabi nila, another Messiah na naman yan. Another Kristo na naman yan. Kasi may mga Kristo na nauna bago kay Christ. May mga false Messiah na bago ipinanganak si Christ, bago nangaral si Christ, bago dumating si Christ. Kaya yung mga tao noon, marami na rin ang tao sa Israel na naging doubtful. Kasi akala nila, another false Messiah na naman to. Another false Christ na naman to. Kaya noon pa man, meron na. At hanggang sa panahon natin ngayon, napakarami ang mga mangangaral na nanliligaw. Hindi lang nanliligaw pa. Bakit nanliligaw? Nanliligaw ng pera, ng church. Nanliligaw ng ikapo, nanliligaw ng mga member para magbigay lalo sa church. Ninanakawan ng church sa pamamagitan ng pangangalakan ng salita ng Diyos. Kaya ito yung sinasabi ni Christ na natutupad hanggang sa panahon natin yan. Pero pansinin na natin, sabi rito ni Christ, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Tingnan nyo, pansinin natin yung sinabi ni Christ doon na sa aking pangalan. Hindi niya sinabing sa pangalan ni Buddha, o sa pangalan ni Allah, o sa pangalan ni Zoroaster. Alam mo yung Zoroaster? Meron kasing reliyon na gano'n. Zoroastrianism. Mga Hinduism, yung mga yan. Yung mga Zoroaster galing yata sa sa Japan, kung hindi ako nagkakamali. Marami yan. Mga Taoism. Yung mga na sumasamba sa mga kalikasan, yan, mga yan. Alam nyo, kaya kailangan natin pag-aralan ito mga kapatid. Alam ko, devotion lang ito, pero kailangan kasi ang pangangaral, walang pinipiling panahon, walang pinipiling programa, lalo na pagdating sa pangalan ng Panginoon. Kasi, ang sabi nga, maraming magsisiparito sa pangalan ng Panginoon. At dahil doon, madudungisan ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, mas marami yung ligaw kaysa yung sumusunod sa katotohanan. Marami yung naliligaw kaysa yung nakakaalam ng totoo. Bakit? Either hindi pa nila napakinggan yung totoong aral, o alam nilang naliligaw sila, pero pinapabayaan lang nilang maligaw sila. Yun yung worst truth na nangyayari sa panahon natin. Yun yung harsh truth na nangyayari sa panahon natin.
Kaya isipin natin to, habang tayo ay nakikinig, isip-isipin natin itong pinag-uusapan natin. Ngayon, dahil lahat ng tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid, siyempre lahat ng tao sasabi, ay ako, galing ako sa Panginoon. Ako, mangangaral ako ng Panginoon. Eh, alam naman natin na ang tao sinungaling. Di ba? Kahit ako. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat ng tao sinungaling. So pati ako kasama doon. Tao ako eh. Pero ang gagawin natin, para malaman natin yung tunay na mga ngaral na galing sa Diyos, ang tanungin natin yung Diyos. Tama ba? Oh, sumasagot. Tatlo na tayo dito. Tama ba? Dapat nating tanungin ang Panginoon. Lord, Panginoon, Diyos, paano namin malalaman ang mga ngaral na galing sa iyo? Paano namin malalaman yung tunay na mga ngaral na galing sa Panginoon? Kasi lahat ng tao ngayon, si Joseph Smith pa lang sabi niya, galing daw siya sa Diyos. Nakita niya ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung founder ng Saksi ni Jehovah, galing din daw siya sa Diyos. Yung founder ng INC, Iglesia ni Manalo, sabi ni Manalo, sugo siya ng Diyos. Kaya, ang mga tao ngayon, nalilito at naliligaw dahil sa lahat ng tao nagkiklaim na sila'y galing sa Diyos. Tanungin natin ang Diyos, meron bang paraan para malaman natin o para alamin ang mga ngaral na galing sa Diyos? Meron bang paraan? Kasi ang sabi niya, marami ang magsasaparito sa aking pangalan na magliligaw ng marami. Kung merong mga bulaan, meron ding totoo. Kasi hindi lahat bulaan eh. Hindi pwedeng lahat bulaan. Hindi lahat hindi lahat dapat peke. Kung merong peke, may tunay. Tama ba? Parang sa damit. Di ba? May peke, may tunay. Sa ginto, meron din. May peke, may tunay. Ganon din sa mga ngaral. Kung maraming peke, kahit marami ang peke na mga ngaral, meron ding totoo. Meron ding tunay. Ang tanong lang, paano natin aalamin kung yung mga ngaral na yun ay galing sa Diyos o tunay? Sabi ng ibang mga tao, lahat daw ng reliyon pare-pareho. Lahat naman tayo uuwi sa Panginoon, uuwi sa Diyos. Lahat naman tayo pupunta sa langit, sabi ng ibang mga tao. Totoo ba yun? Lahat ba ng reliyon galing sa Diyos? Alamin natin, isipin natin, gamitin natin yung common sense natin. Nung linggo, pinag-usapan natin yung common sense. Kasi, sabi ko anong linggo, common sense nowadays is not so common. Hindi na common ang common sense ngayon. Kaya, habang nakikinig tayo, habang nag-aaral tayo ngayon sa mga oras na ito, alamin natin, gamitin natin yung common sense natin. Lahat ba ng reliyon ay galing sa Diyos? Lahat ba ng paniniwala ay pare-pareho? Kasi ang sabi ng Sabadista, bawal na kumain ng baboy. Sabi din ng Islam, bawal kumain ng baboy. Sabi naman ng Katoliko, ay hindi. Hindi bawal kumain ng baboy. Lahat pwedeng kainin, sabi ng Katoliko. Kaya Katoliko naman ngayon, lahat kinain. Pati bubuli kinain. Pati bayawak kumakain. Diba? Pati yata karag kumakain ng Katoliko eh. Pati yung mga hindi nakakain ng Katoliko kasi walang masama sa kanila. Pati dugo, kinakain ng Katoliko eh. Kasi hindi bawal sa kanila yun. Kaya sabi naman ng INC, bawal kumain ng dugo, pero hindi bawal manigarilyo. Sabi naman, sige mga
ministro ng iglesia ni Manalo, nagsisigarilyo. Nagyuyosi. Kasi sabi nila, sa Bible daw, wala sinabing bawal manigarilyo. Eh nakakapagtaka lang, mga kapatid, sa Bible, wala rin sinabing bawal ang shabu. Ibig sabihin, kung walang sigarilyo, wala rin shabu, pwede rin silang magshabu. Ganun lang yung logic dun eh. Pag sinabi natin bawal, wala sa Bible yung bawal manigarilyo, wala rin sa Bible yung bawal magshabu, magshabu na lang pala tayo. Ganun ba yun? Sa Mormon, bawal magkape. Bawal silang uminom ng may itim na inumin. Pero hindi sa kanila bawal yung mag-asawa ng marami. Oh. Polygamy sa mga Mormon eh. Karamihan eh. Ewan ko lang ngayon ha, kung ano yun pa rin ang tinuturo nila. Pero noon, noong unang panahon, ang mga Mormon, pwede silang mag-asawa ng marami. Sa katunayan, si Joseph Smith, ang dami naging asawa. Pati mga asawa ng mga kaibigan niya, inasawa niya. Tignan nyo? Kaya, tanungin natin uli ang sarili natin. Ang lahat ba ng reliyon pare-pareho? Pare-pareho ba lahat ng paniniwala? Pare-pareho ba lahat ng reliyon? Galing ba lahat sa Diyos? Ay doon pa lang sa mga sinabi ko, malalaman na natin kung pare-pareho ba. Ngayon, paano natin alamin? Ano dapat natin gawin para malaman natin? Basahin natin, unang Juan, sa Kapitulo 4, talatang 1. Unang Juan, Kapitulo 4, talatang 1. Anong sinasabi niya? Pakilakas lang ng magbabasa. Mga minamahal, huwag kayo Magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanglibutan. Ano daw gagawin? According to San Juan, according to Saint John, ang sabi niya, pag sinabing wag, bawal eh. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ngayon, ano yung tinutukoy ditong espiritu? Kasi hindi naman natin nakikita yung espiritu. Pero, ang espiritu pala, kahit hindi nakikita, pwedeng nasusubok, pwedeng nasusuri, pwedeng natetest. Paano natin matetest? Yun ang tanong. Alam nyo, sa sinabi nito ni San Juan, meron tayong pag-asa na makita yung mga tunay na mga ngaral. Kasi, para daw makita yung tunay na mga ngaral, ang sabi niya, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi sunyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Kasi may mga espiritu ng kasinungalingan. Kailangan malaman natin yun. Merong espiritu ng mahilig sa salapi. Kaya ang mga pastor nagsisiyaman dahil kinukurakot nila ang mga iglesia. Kaya kailangan nating alamin at kailangan nating suriin ang mga espiritu ayon kay Apostolo Juan. Ang sabi nga, kailangan magsunog ng kilay. Huwag niyong titingnan yung kilay ko. Alam ko, medyo makapal yung kilay ko. Pero, ang sinasabi, ano ba ibig sabihin ng magsunog ng kilay? Mag-aral, Kasi, alam niyo kung saan ang galing yung salitang magsunog ng kilay? Alam niyo ba kung saan galing yun? Unang panahon. Unang panahon kasi, yung mga matatanda, wala pang lalo na sa mga probinsya, walang mga ilaw. Ang mga ilaw nun, lampara, di ba? Yung mga gasera, meron kami nun sa bukid eh. Sa bukid naman, wala kaming ilaw nun. Lampara lang, bigas. Kaya pag nag-aaral kami, kailangan itutok mo yung mukha mo dun sa gasera.
Eh kasi katututok mo sa gasera, pagising mo, kinamagahan, paglinis mo ng ilong mo, ang itim ng ilong mo kasi nasinggot mo na lahat ng usok ng gasera eh. At hindi lang yun. May tendency, pwede pang masunog yung kilay mo. Kaya doon nagsimula yung salitang nagsusunog ng kilay. Ibig sabihin, nag-aaral ng mabuti. Eh kung yung mga abogado nga, mga doktor, nag-aaral ng doktor, nag-aaral ng medisina, nag-aaral ng abogasya, nagsusunog sila ng kilay. Diba? For how many years? Nag-aaral sila ng kanilang kurso para ma-specialize nila, para malaman nila yung kanilang trabaho. How much more sa salita ng Panginoon? How much more sa kaligtasan natin? How much more sa ikaliligtas ng ating kaluluwa? Ilang taon lang ibubuhay natin dito sa mundo tapos di pa tayo magre-research. Hindi pa natin naalamin kung ano talaga yung tunay na kaligtasan, kung sino ba talaga yung mga tunay na mga ngaral na isinugo ng Panginoon para mangaral ng matuwid niyang daan, ng totoo niyang kaligtasan. Kasi marami ngayon nangangaral, hindi totoo eh. Maraming nangangaral, hindi matuwid. Kaya ang sabi ni Juan, subukin ninyo ang lahat, ang bawat espiritu, kung sila'y sa Diyos. Kaya kung ano man yung dapat sunugin, kailangan sunugin na. Ibig sabihin dito, kung yung kilay lang nasusunog, ibig sabihin ng sinusunog ang kilay, masyadong nag-aaral ng mabuti, eh dapat mas maigit, mas doblihin pa natin. Hindi yung nakaasa lang tayo sa pastor, yung hindi lang tayo nakaasa sa YouTube, hindi lang tayo nakaasa sa kung sino-sino. Eh ngayon, lalo na yung mga pastor ngayon, yung mga na tinatawag na PTR. Wala akong pinapatamaan ha. Yung mga PTR sa kanilang pangalan, nakalagay doon sa pangalan nila, PTR, pangalan nila. Ginagawang title eh. Yung mga PTR ngayon, yung mga pastor, may ibang mga pastor, ang tawag dito, pinagpapasapasahan yung mga member. Sasabihin nila, pwede ka naman doon sa Methodist. Pwede ka naman doon sa Baptist. Pareho lang naman natin yan, mga born again. Diba? Basta, yung abulay mo, dito pa rin sa church. Yan yun. May mga ganong pastor eh. Pwede kang umanib sa Baptist, pwede kang umanib sa Methodist, pwede kang umanib sa ibang born again, sa Pentecostal, diba? Sa Charismatic. Basta pagdating ng tithes and offering, dito may bibigay sa atin. Diba mo? Yung mga ganong pastor, makikita mo agad mukhang pera eh. Yung tinatawag nilang ecumenism. Ano yung ibig sabihin ng ecumenism? Ano yung ibig sabihin nun? Yun yung mga tao o yung mga religious leader ngayon na samahan na nagpo-promote ng unity. Pinag-iisa nila yung mga Christian churches. In other words, kahit Baptist ka, Methodist, born again, basta Christian church ka, pag pwede kang magsanib-sanib, pwede kang makipag-fellowship sa kanila. Ano yan? Nasa Bible ba yan? Yan ba'y kalooban ng Panginoon? Eh yung iba dyan, hindi naman naniniwalang pareho ng paniniwala natin. Halimbawa, yung GIL. Ang GIL, ang pagkakapaniwala nila, ang Ama at si Christ, isa lang yun. Yung Ama at saka yung anak, pareho lang. Kaya yung Ama, pwede rin yung anak pwede rin yung Ama. Eh paano yun? Eh sa Bible, iba yung Ama, iba yung anak. Pero daming mga Kristiyano, umaanib sa GIL, umaanib sa doon kay Villanueva. Kaya ang GIL, sa katunayan, fellowship lang yan nun.
Ginawa na lang church. Hindi ako nagkakamali. Kay Villanueva yun, di ba? Yung Jesus is Lord. Siyang Paulo. Tapos sasabihin natin, para-paraw lang ang mga Christian churches. Ano sabi ng Bible patungkol dito? Pakibasa natin sa 2 Korinto sa Ako na lang magbasa. Sa 2 Korinto sa talatang 14 hanggang 15, ang sabi dito mga kapatid, ganito. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katuwiran at kalikuan. O anong pakikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. At anong pakikipagkasundo, mayroon si Kristo kay Bilial. Si Bilial kasi Satanas yan. O anong bahagi, mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Tingnan nyo? Kaya, itong mga ganitong mga promotion, itong mga ganitong mga samahan na nagpo-promote na unity, kunyari, como para-para yung Kristiyano, dapat daw sama-sama tayo. May fellowship. Yung Baptist nakikisalo sa Methodist, yung Methodist masama sa kung kani-kaninong born again. Hindi ito against ang Bible dito sa ganitong gawain. Kung nakikilala natin ang ating sarili na tunay tayong iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo, dapat mag-ingat tayo sa mga ganito. Merong mga pastor, nagtuturo pa, alam mo, merong isang member nila, napunta sa, alam mo, naglipat na ng bahay, o alam mo, nagbakasyon. Sasabihin ng member, Pastor, pwede ba akong maki-church doon? Kasi doon sa lugar namin, Baptist lang ang church eh. Pwede ba akong makipag-church na lang doon? Kasi walang ibang church. Sabi naman ng pastor, okay lang yan. Pareho lang naman sa atin yan. Unti lang yung mga turo nila na hindi katulad sa atin. Tignan mo yan. May mga ganong pastor na nagtuturo sa kanilang member na i-compromise yung tamang aral. Yung ba tama sa Panginoon? Tama ba yun sa Diyos? Yun. Tayo ang makakasagot niyan. Yung pastor ng mga born again, yung mga Pentecostal, di ba? Pare-pareho. Ganun yung ginagawa nila. Yung GIL. Marami akong kaibigan na kunyari Kristiyano daw sila, pero kung saan-saan sumasamba. Basta may makitang Christian church na tawag dito, entertain sila, okay na. Hindi na inalam kung ano yung doktrina ng church na yon. Hindi na inalam kung ano ba talaga yung tinuturo about sa Bible. Basta maganda yung Christian living na sermon, okay na. Basta nakakapagbigay sila ng tithes and offering, okay na. Basta mayroon silang ministry, which is music ministry, okay na. Yun ba yung kalooban ng Panginoon? Yun ba yung gusto ng Panginoon? Yung iba, lalo na yung mga kabataan pa na naghahanap ng mga church, ang una nilang hinahanap yung church na malakas ang music sa church. Yung church na live yung mga music. Kasi ayaw nila yung mga parang malungkot na church na walang kabuhay ang mga music. Ayaw nila yun. Yung ba yung tunay na Kristiyano na hinahanap ng Panginoon, yung mga ganon, na nakafocus lang sa mga bagay na katulad no? O pag maganda yung music sa church, okay na. Hindi na inalam kung ano yung background ng pastor, ano yung tinuturo ng pastor, ano yung tinuturo ng elder, ano yung samahan, ano yung doktrina ng church. Wala. Hindi na inalam. Kasi yung kaibigan ko nandun nag-church, doon na rin ako mag-church. Maraming pastor ngayon mahilig mang-uto Tama, mama? Mahilig mang-uto
Sabi ng pastor, Amen! Amen din sila. Amen! Kahit hindi naintindihan. Pag sinabi, humalakpak kayo, palakpak na yung mga church. Yung mga member sa church. Kahit hindi alam kung ano yung pinapalakpakan. Eh yung iba nga, nagpapasayaw pa eh. Oh. Yung iba, sumasang-ayon agad. Hindi pa alam kung ano yung sinasabi ng pastor. Pag sinabi ng pastor, Amen, Amen na. Hindi naman alam kung ano sinabi. Subukin ang Espiritu. Yun yung dapat natin gawin. Alam nyo, yung pag-amen natin, nang hindi natin naintindihan yung in-amen natin. Kasi ang amen, ibig sabihin niyan, so be it sa English. O siya nawa sa Tagalog. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka doon sa sinabi. Doon sa sinabi na napakinggan mo. Sa Revelation, ang amen, pangalan niya, si Christ, yun ang tinutukoy doon, na amen. Pero, sa church, ang paggamit ng amen, kaya tayo nag-amen, kasi sumasang-ayon tayo doon sa salita ng Diyos, amen, sabi natin. Pero kung nag-amen ka dahil, sabi lang ang pastor mo, amen, tapos naki-amen ka, hindi mo naman naintindihan, alam niyo, may babala sa atin ng Diyos yun eh. Masahin natin. Sa Kawikaan 29, talatang 12. Kawikaan 29, talatang 12. Pakinggan nyo, sabi rito, kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Tingnan mo yan. Kung ang ang pastor natin, kung ang pastor bulaan, tapos nakikiayon tayo, hindi man lang natin, hindi na tayo nag-research, hindi na tayo namuri, pati tayo, bulaan na rin. Pati tayo, sinungaling na din. Kaya, kung, lalo na dyan sa Church ng Bakang Kalinga, salamat sa Panginoon dahil ginamit si Brother Pat. At hanggang ngayon, ginagamit si Brother Pat, ang papa namin, na tumutugis ng mga pastor na walang inatupag, kundi magturo ng wala sa Biblia, o okay lang, o okay na, ng mga turo. Diba? Ano yung ibig sabihin ng okay na, ng mga turo? Yung lang, yung sige na, basta may maituro lang sa araw ng linggo. Kahit wala sa Bible, tinuturo. Kaya salamat sa Panginoon kasi tinagamit ang buhay ni Brother Pat. Kahit mahina na siya sa katawan, ginagamit siya ng Panginoon para ituwid yung mga aral na baluktot. At ako ay isa doon sa kasamahan ni Papa, ito ginagawa natin, para liwanagin yung mga madidilim na sulok ng buhay natin. Para ituwid yung mga baluktot. Kasi maraming pastor, maraming tagapagturo ngayon, walang pakialam sa mga member nila. Walang pakialam kung ano yung maituturo nila sa church. Basta ang mahalaga sa kanila, by the end of the week, meron silang love gift. Yun yung masaklap na katotohanan. Pag natin sabihin, hindi nangyayari ito. Totoo, nangyayari ito mga kapatid. Kaya sana, huwag tayong basta-basta na lang maniniwala. Kahit sa akin, huwag kayong maniniwala, basta-basta mapanuri tayo. Kasi ako kahit nagtuturo po ako dito, kung meron kayong nakikitang mali at sasabihin nyo sa akin, tatanggapin nyo. Kaya kami sa halimbawa, meron akong mga typo na na nilalagay sa screen, tapos nadodouble check nila Sister Joyce, nila Brother Sai. Kinukurit nila ako, mali Brother Reps yung talata na ilagay mo sa screen. Oh, at least nakukurit. Hindi yung, bahala na si Brother Reps. Kung ano na lang makita namin sa screen, okay na. Hindi na nagtingin ng Bible. Hindi na nagbuklat ng Biblia. Yung iba, yung iba pang pastor sabihin mo sa yung katabi, pinagpapala ka ng Panginoon. Sabi naman ng mga member, pinagpapala ka ng Panginoon. O, yakapin mo yung kapatid, yakapin naman. O, kumustahin mo yung nasa harapan mo, yung nasa tagiliran mo. O, kumustahin naman.
Kaya nyo, ang dami-dami mga tao, nauuto. Ang daling mauto. Ano? Sa Mateo 15, talatang 14, ang sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ayun. Kaya kung ang pastor natin bulag, bulag din tayo kung hindi tayo magiging mapanuri. Sabi ng pastor, diretso ka naman. Amen, sabi mo. O diretso pa, lakad pa, sabi ng pastor mo, sabi naman ng member, amen. Ayun pala, may hukay na pala sa harapan mo, nahulog na kayo pareho. Maraming ganun ngayon. Nasabi, itaas niya yung kamay. Wagayway. Wagayway. Wala naman sa Bible na magwagayway. Meron pang dalang panyo, puti. Ganun. Alam niyo nga na yan? Sabihin ko na dito, mga El Shaddai. Diba? Mga El Shaddai. Sabi nung sino ba yung leader sa El Shaddai? Nakalimutan ko pangalan. Sabi nung leader ng El Shaddai, magdala kayo ng pamaypay. Dalahan naman ng pamaypay. Iwagayway nyo ang pamaypay. Wagayway naman yung mga member niya. Sabi, magdala kayo ng itlog. Dala naman ng itlog. Hindi naman. Saan sa Bible yun? Sabi lang sa Bible, iunat ninyo ang inyong mga banal na kamay. Diba? Sabi doon sa sa ikalawang Timoteo. Sa unang Timoteo 2:8. Iunat ang kamay na banal. Pakitingnan nyo nga, Ama. 1 Timothy chapter 2, verse 8. Chapter 2. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-alilang. Tiyo mo? Ang sabi, taas ang yung mga banal na kamay. Ang problema sa church ngayon, kung ano ang ginagawa ng kamay. May pag-ganong-ganon pa. Yung iba, parang napuposes Mga ganong-ganon Yan mo yan? Bakit? Minsan nadadala ng emosyon. Diba? Lalo pag mo, wow, ang ganda ng music. Ang ganda ng tiklada ng piano. Nadala ka na. Naditag ka na. Ang problema sa mga panahon natin ngayon, hindi nyo ba alam na ginagamit ni Satanas ang music, ang church music, para iligaw ang marami. Tandaan natin yan. Alamin muna natin, mga kapatid, ang tinuturo ng isang mga ngaral at huwag tayong sunod ng sunod agad. Ngayon ba, turo ng tithes and offering? Wala naman yung tithes and offering sa Bible. Sa New Testament, sa Christian dispensation, alam natin yan, dito ay tinuturo natin sa church na hindi na itinuro sa Christian dispensation ang pag-ikikapo. At kung gusto nyo papakinggan yan, yung aking message dyan, meron po tayong video about dyan. Pero marami pa rin nagugoyo ng mga tao. Bigayan ng tithes. May iba pa May box ng tithes, may box ng offering, meron pang box ng pledge. Meron pang bigayan pag halimbawa, devotion. May bigayan pag mag-anniversary na. Mag-church anniversary na tayo mga kapatid. Meron po kami ditong special box para po ibigay sa atin, iikot, para po magbigay tayo ng offering, pambira. Nasabi naman ng pastor, lahat ba tayo dito pinagpala ng Diyos? Tataasan naman, amen! Kaso yung isa, wala nang pamasahe. Para lang makasunod, nag-amen na rin. Kasi, ito nga yung mga tinatawag ng mga pang-uuto Ito yung mga tinatawag ng mga tao na hindi mapanuri
sa salita ng Panginoon. Ngayon, paano natin malalaman na kung ang mga ngaral ay sa Diyos? Basahin natin. Nasa Biblia yan. Nasa Bible yan eh. Kailangan lang natin alamin. Tingnan natin dito sa 2 Korinto, Gs, talatang 18. Ganito, pakinggan niyo po ganito ang sinasabi. Ulitin ko 2 Korinto, sa Kapitulo 10, talatang 18. Ang sabi rito, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Naintindihan po natin. Yung mga tao daw na nagtatagubilin ng kanilang sarili, yun daw yung mga taong hindi subok. Kasi ang hinahanap natin yung subok ng Panginoon. Yung mga ngaral ng Panginoon. At pag yung tao na yun, ang itinatagubilin niya, yung sarili niya, hindi yung tagubilin ng Panginoon. Hindi yung katotohanan ng Panginoon. Hindi yung recommendation ng Panginoon. Maling mga ngaral yan. Hindi yan sa Panginoon. Tama? Alam natin, wala nang tithe sa Christian dispensation eh. Nagtuturo pa rin ng tithe sa Panginoon yan o hindi? Nagtuturo ng Halloween sa church sa Panginoon yan o hindi? Nakikiayon sa Halloween. Nakikiayon sa pista ng patay. Nakikiayon sa mga tradisyon ng Roman Catholic na mga itinuro na mga holiday na wala naman sa Biblia. Ano yung dapat nating malaman ano yung dapat natin i-consider para malaman natin yung mga ngaral na yun ay sa Diyos? Siya ay nagtuturo ng mga tagubilin ng Diyos. Sabi ni Pablo. Ano yung subok na tinatagubilin ng Diyos? Tanungin natin ang Diyos. Diyos, ano ba yung subok na tinatagubilin mo? Basahin natin. Sa 2 Timoteo, sa talatang 2, sa Kapitulo 2, talatang 15. In English, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ano sabi dyan ng Panginoon? Ano sabi ni Pablo dyan kay Timoteo? Pagsikapan mong humarap sa subok na Diyos, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Sa ibang salin sabi rito, pagsikapan mong humarap sa Diyos, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Yung pala yung karakter ng isang mangangaral na subok ng Diyos. Pag ang isang mangangaral gumagamit ng matuwid na salita ng Diyos, bakit? Kasi maraming mangangaral, baluktot ang paggamit nila sa salita ng Diyos. Tinitwist nila ang salita ng Diyos. Marami bang ganon? Marami, ano? Sabi si Kristo daw, di Diyos. Tao lang daw. Isipin mo yun. Tapos ang sabi naman ng ibang reliyon, ang impyerno daw hindi totoo. Ano lang daw yun, figure of speech. Diba? Figure of speech lang daw yung impyerno. Yung apoy sa impyerno, hindi daw totoong apoy. Ang langit daw 7, sabi ng Muslim. Si Christ daw nandun sa second heaven ngayon, nag-aantay. Nung mamatay daw si Christ, nandun daw siya sa second heaven. Kasi ang paniwala ng mga Muslim, merong 7 heavens. Imagine mo yun. At sabi ng Katoliko, meron daw limbo. Meron daw purgatorio. Doon daw napupunta yung mga tao pag hindi ka pa napunta sa heaven at saka sa impyerno. Imagine mo yun.
yung paniniwalaan natin. Sino yung nagtuturo ng matuwid? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, pagsikapan mo, humarap na subok sa Diyos. Paano nagiging subok ang isang mangangaral sa harapan ng Diyos? Pag ang mangangaral na yon nagtuturo ng matuwid sa salita ng Diyos. Kung ano, ibig sabihin, kung ano lang yung nakibabasa natin sa Biblia, yun lang yung tinuturo. Walang dagdag bawas. Walang anti-biblical, walang non-biblical, at wala yung isa, yung over na sa Bible, wala na sa Bible. Masyado lang in-exaggerated. Yun yung isa. Anti-biblical against the Bible. Yung isa, non-biblical, wala sa Bible. Yung isa naman, sobra sa Bible. Oh. Paano yun? Sabi ng Bible, bawal mong dagdagan o bawasan ang iyong salita. Huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat, ang sabi ni Pablo. Kaya ngayon, ang daming pastor kung ano-anong tinuturo eh. Ang daming wala naman sa Bible na tinuturo eh. Kalikutan lang ng utak ng tao eh. Oh. Paano yun? Kaya doon natin malalaman kung ang mga ngaral ay galing sa Panginoon. Kasi lahat ng tao gumagamit ng Bible. Pero hindi lahat ng tao nagtuturo ng nasa Bible. Yung iba, binabaluktot nila. Kaya mga kapatid, ang challenge sa atin ng Panginoon ngayong gabi, o kung ano man pong araw, anong oras kayo nanonood nitong video na to, o ng live na ito, pagsikapan po natin, magsuri tayo at humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Napakaikli po ng buhay ng tao. Alamin natin kung ano yung totoo. Alamin natin kung ano yung tama. Alamin natin kung sino yung mga ngaral na nagtuturo ng katotohanan ng Biblia. Kasi napakarami. Ako, my own experience, marami na akong nakita. Graduate lang ng seminary. Graduate lang ng seminary. Lalo na sa Manila Bible Seminary, graduate lang. Wala man lang, na-convert lang ng Krisyano. Bago pumasok ng seminary. Paglabas ng seminary, kung alam mo kung sino ng siga eh. Maraming ganun. Maraming mga pastor galing sa seminary. Kala mo, ang galing-galing na super pastor eh. Pero nung nandun sila sa seminary, walang inatupag kundi mambulakbol lang. Magbasketball. Diba? Manligaw. Magbulakbol. Tapos pag-graduate ng seminary, kala mo kung sino mga banal. Hindi ko alam nila lahat, no? Hindi ko nila lahat. May mga matitino na estudyante, may mga matitino na ministro na nakapagtapos ng seminary. Pero nakakalungkot, hindi lahat. Hindi lahat. So kasabihin natin, Brother Rex, medyo mayabang ka naman. Bubuhat ka naman ng sarili mong bangko. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Totoo lang yung sinasabi ko, according to my observation, habang nandun pa ako nag-aaral. How much more? Sa dinami-dami na nag-graduate sa seminary. At hindi lang isang seminary. Maraming seminary ang church natin sa Pilipinas. Yung iba dyan nag-aanap agad yung malaki magbigay na church na destino. Pag pioneering church, ayaw nila. Wala sila, hindi daw sila mabubuhay doon. Imagine that. Tapos minsan, kung ano pa yung nakatayo na pioneer na church doon, inaagawan pa nila ng ng pwesto. Maraming ganyan eh. Imbes na mangaral doon sa mga lugar na wala pang iglesia, wala pang nangaral, ay doon sila nagsisiksikan
sa mga malalaking church, malalaking magbigay na mga church. Doon sila nagsisiksikan sa, dito ako uunlad, dito ako magkakamotor, dito ako mag-aasawa, dito ako... Puro material na bagay ang iniisip. Magising-gising tayo mga kapatid. Ang Baka Kalinga Church, alam naman natin lahat kung ano yung pagsubok na dumating sa iglesia niya. Alam natin, hindi ko na i-expose dito kasi meron din mga nanonood na hindi natin kapatiran. Pero marami lang mga struggle ang church sa awa ng Panginoon ay nagpapatuloy pa rin ang iglesia doon sa pamagitan ng kapatid natin na si Brother Pat na ginagamit ng Panginoon doon upang maghatid ng tunay na balita ng salita ng Diyos. Hindi yung kung wala ng pera, wala na. Proud kong sasabihin na sa mga nakikinig, ang papa namin nangangaral doon, hindi binabayaran. Wala siyang love gift na kinukuha. Kung yan ang isang mangangaral, makikita natin na hindi nangangalakal ng salita ng Diyos, hindi namimera sa church, kaya isang tunay na mangangaral yan galing sa Panginoon. Pero isang indication, pag ang isang pastor, ang tinatanong agad kung ano yung love gift niya, mag-isip-isip na tayo mga kapatid. Mag-isip-isip tayo agad. Ito ba totoong ministro ng Diyos? Bakit pera agad ang tinatanong? Ayun. So, ang challenge sa atin, maging mapanuri tayo mga kapatid. Maging mapanuri tayo at base sa salita ng Diyos. Maging mapanuri tayo, hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon. Tanungin natin ang Diyos. Upang sa gayon, tayo rin po ay sasagutin ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat. At sana ay na-challenge po tayo ngayong gabi sa mga nanonood. Ayan, kala Brother Sais, Nanay Malu, Nanay Letty, pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga nanonood pa nito sa mga susunod na oras ay ingatan tayo ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin at tayo po humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Pakilala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami sapagkat nasa iyo ang katotohanan at ikaw ang pinagmumulan po nito. Ikaw ang source ng lahat ng totoo. At ang katotohanan mo ay ayon sa iyong salita. Panginoon, dalangin po namin na samahan mo po ang bawat isa sa amin na alamin ang totoo ayon sa iyong salita. At pakabanilin mo kami, Panginoon, ayon sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag maligaw ninuman kahit ng aming mga kamag-anak, kahit ng aming mga kaibigan, ng aming mga magulang o mga kapatid. Tulungan mo kaming huwag maligaw, Panginoon. Bagkus kami po ay kumapit sa iyong katotohanan sapagkat ito po ang magliligtas sa amin. Sa panahong ito na ang mundo ay puno ng kasamaan, puno ng kasunungalingan, Panginoon, dalangin namin ang iyong kaliwanagan, ang iyong gabay sa amin, O Diyos, ang sumaamin. Dalangin ko po, Panginoon, ang iglesia mo na siyang pinangungunahan mo po dito sa dako ng San Diego. Dalangin po namin, Ama, na sama-sama po kaming mamuhay sa iyong katotohanan, hindi po ayon sa mundo. Salamat, Ama, sa mensahe na binigay mo po ngayong gabi. Dalangin ko po na hipuin mo po ang aming puso, ang aming isip, at sa bawat makikinig at manunood ng iyong mensahe, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod, ang mensahe nito upang buksan ang aming mga pag-iisip po, Diyos. Ama, patawad kung kami po ay nagkukulang sa pagsusuri, kung kami po ay tinatamad minsan, tinatamad na alamin ang totoo, tinatamad na mag-test ng mga espiritu, magsuri ng mga espiritu, Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo at sa pamagitan ng iyong banal na espiritu, kami po ay sama-sama na magbuklod
sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Niyadalangin po namin ang mga kapatiran po namin may mga karamdaman sa oras na ito. Si Brother Pat po, Panginoon, nakakaranas ng karamdaman. Pagalingin mo po siya. Ngayon din po ang mga church, ang mga kapatid po namin sa church ng Bawang Talingan na may mga karamdaman ng sipon, ubo at lagnat. Pagalingin po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay. Ngayon din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin dito sa San Diego, kung sino man po may mga karamdaman ngayon, patuloy mo silang ingatan, samahan, Panginoon, at sa iyong kalooban, sila po'y magsigaling. Ama, kung lulubin mo po, ay magkasama-sama muli kami sa susunod po na devotion, sa aming pagsasama-sama sa linggo. Ikaw nawa po ang umakay sa aming mga paa, sa aming mga puso, upang kami po ay mauhaw, magutom ng iyong salita, at hanapin po namin ito sa aming kaluluwa. Patawad, Panginoon, kung kami po ay minsan nagbabaliwala sa iyo, kung kami po ay minsan binabaliwala namin ang iyong kalooban. Kung minsan masyado kami nag-worry sa mga material na bagay, sa mga physical na bagay dito sa mundo, at nakakalimutan namin ang iyong mga pangako. Ama, tulungan mo po kami na huwag mawala ang focus namin, mawala yung aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mas tumibay, magpatuloy na mabuhay sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat hindi mo kami pinapabayaan at ang iyong katapatan ay tunay na dakila, tunay na totoo. Maraming salamat, Panginoon, sa platapormang katulad nito, sa Facebook na ginagamit mo upang ipahayag ang iyong salita sa mga lalo na sa mga tao, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa iyo. Gamitin mo po ito, Panginoon, upang mabuksan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, at makita po nila ang iyong kadakilaan, ang iyong tunay na kaligtasan, O Diyos, at tumanggap sila ng tubig ng bautismo upang sa ililigtas ng kanilang mga kaluluwa, Panginoon. Salamat ng marami. Ito po ang aming sambo at dalangin sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. At see you po next Friday. Yan. Salamat po, Brother Ja Rastafire. Hindi ko po kilala kung sino to, pero salamat sa mga panonood. Ay, Sister Brenda pala. Nandito pala sa sama. Ay, Sister Edel, tabi ko pala. God bless po sa inyo, and have a good night po sa bawat isa sa atin.